Okay, so, ito po mga kapatid ang tanong ng isang nagngangalang Purudjin Buhawi. Sabi nila, 7 araw ay ang seven festival. Noong namatay si Jesus Christ, the seventh day is come to an end. At ang seventh day of the first day of the week, kung saan Jesus Christ nabuhay muli. Yun daw ang Sabbath, the Lord's Day. Yan ang paliwanag ng CCF, Christ Christian Fellowship. Sige, tingnan natin ha. Ang sabi nila, 7 araw ay ang 7 araw ng or seven festival. Noong namatay si Jesus Christ, the Sabbath day is come to an end. At yung 8th day, yun yung first day of the week, kung saan si Jesus Christ nabuhay muli. So, ang 8th day, mga kapatid, ay ito ay karaniwan na nababasa po natin sa Old Testament. At wala po tayong mabasa na ika-8 araw nabuhay si Kristo at yun yung Sunday. Ang ibig sabihin, yung ika-8 araw ay Sunday. Kasi sa kapistahan ng mga Hudyo, yung ika-8 araw ay nag-iiba-iba po yan. Hindi yan palaging nakaano sa isang araw dahil nga mayroon silang yearly festival. Meron po silang celebration na ginagawa. Sa unang araw ay mayroong banal na pagpupulong at sa ika-8 araw ay meron din. Sa unang araw ay mayroong banal na pagtitipon. Siguro magbabasahin natin. Tingnan natin mga kapatid yung mga talatang ito. Leviticus 23:39. Siguro simulan natin ito sa 36 para makita natin yung background po nito. 7 araw na maghahandog kayo sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy. Sa ika-8 araw ay magkakaroon kayo ng banal na pagpupulong. At kayo maghahandog sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy. Siyang pinakadakilang kapulungan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Pansinin po ninyo, 7 araw na maghahandog kayo sa Panginoon. So, meron pong 7 araw na sunod-sunod na kapistahan. Tapos, tuloy natin sa 37. Ito ang mga takdang kapistahan sa Panginoon na inyong itatanyag sa mga banal na pagpupulong upang maghandog sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy, ng handog na susunugin at ng handog na harina, ng hain at mga handog na inumin na bawat isa ay sa kanyang sariling kaarawan. 38. Bukod sa mga sabat sa Panginoon at bukod sa inyong mga kaloob at bukod sa lahat ng inyong mga panata at bukod sa lahat ng inyong mga handog na kusa na inyong ibibigay sa Panginoon. 39. Gayunmay sa ika-15 araw ng ika-7 buwan, pagka inyong natipon ang bunga ng lupain, ay magdidiwang kayo sa Panginoon ng kapistahan. 7 araw. Ang unang araw ay magiging takdang kapahingahan at ang ika-8 araw ay magiging takdang kapahingahan. So, kung inyo pong napansin, mga kapatid, ang tinatawag po nating kapistahan po rito ay 7 araw. 7 araw na sunod-sunod po yan at meron pong, diretso po yan. Naturalmente, kung 7 araw na sunod-sunod yan, ay tatamaan po dyan yung ika-7 araw. Pero tandaan po ninyo, hindi po yan nagsisimula ng araw ng linggo, kundi depende po yan kung anong araw nagsisimula yung kapistahan. Nagbabago po. Kaya pag may nabasa tayong unang araw ng pagpupulong o kapistahan, hindi po yan linggo. Unang araw yan ng celebration. At yung ika-7 araw ng celebration, hindi rin yan pwedeng Sabado. Kasi depende. Kaya nga doon sa verse 38, ay may binabanggit po doon na bukod sa
ikapitong araw. Balikan nga natin itong verse 38. Ayan bukod sa mga sabat sa Panginoon at bukod sa inyong mga kaloob at bukod sa lahat ng inyong mga panata, bukod sa lahat ng inyong mga handog na kusa na inyong ibinigay sa Panginoon. Ayan. Kaya doon sa mga unang bahagi ng talata na ating nabasa, mga kapatid, ay nakikita po natin doon yung tuloy-tuloy. Kasi ang sabi po doon sa verse 37, ito ang mga takdang kapistahan sa Panginoon na inyong itatanyag na mga banal na pagpupulong upang maghandog sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy. So, tuloy-tuloy po yan kasi doon sa 36 na binasa natin, 7 araw. 7 araw po yan. Tuloy-tuloy. Kaya kung 7 araw yan, kung anong nagsimula, tatamaan talaga dyan yung ikapitong araw. Pero sabi doon sa verse 38, bukod. Kumbaga, naiiba yung celebration ng ikapitong araw. Kasi ito po ay nagsimula po doon sa creation. Yung kabanalan po ng ikapitong araw ay nagsimula po sa creation, mga kapatid. Ngayon, so ganito po, yung mga konteksto ng talata, ang Leviticus chapter 23, ito ay tala ng lahat ng kapistahan na isiniselebrate ng Israel. Ano po? Ito po ay tinatawag na muedem. Ang ibig sabihin ay mga espesyal na pagtitipon. Sa Hebrew ay moedem. Pag espesyal, mahalaga ito, itinakdang panahon ito ng pagsampa, pag-alaala sa mga mabubuting ginawa ng Diyos sa kanila. Itong binasa po natin kung saan doon yung unang araw at ikawalong araw na binabanggit sa ng nagtanong, kaya natin i-discuss ito kasi nga interpretation nila ay Sunday. Pero sa konteksto ng Biblia ay anong araw po ito. Kaya binabalikan natin yung Leviticus chapter 23. Yung particular na talata ay tumutukoy sa tinatawag na Feast of Tabernacle or tinatawag pong Sukkot. Yung verse 36 na binasa natin kanina, sabi 7 araw. Ito ang buong haba o tagal ng Feast of Tabernacle, kung saan sila ay nakatira sa tulda. Doon sila nag-i-stay sa loob ng 7 araw. Kaya tinatawag na Feast of Tabernacle. Nananahanan nila sila sa mga tulda bilang alaala po ito ng kanilang paglalakbay mula sa pagkaalipin. Ano po? At yun ay isang mahalaga sa kanila kasi alaala ito ng paggabay ng Diyos sa kanila. Ngayon, ito namang ikawalong araw, ito naman yung tinatawag na Shemini Atzeret. Ito ay, ano po ito mga kapatid? Hindi po ito kabilang sa 7 araw. Ang ikawalong araw ay after ng celebration. Special po ito na pagtitipon na naging matagumpay yung celebration po nila sa loob ng 7 araw. Meron din silang mga ginagawa na paghahandog at hindi rin pinapayagan ang pangkaraniwang gawain. Ito po ay ginagawa sa Feast of Tabernacle, mga kapatid. Itinuturing itong isang ng mga rabbi o rabbi ng mga Hudyo sa pag-aaral po ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. Ayon sa ating Bible commentary, ito ay transition mula sa taunang kapistahan pabalik sa regular na pagsamba. Okay? Tanda po ng pagtigil at pagpapanatili sa presensya ng Diyos. So, ibig sabihin, itong takdang panahon ng binag-uusap dito, ipinapakita rito ang mga, doon sa talatang 38, tandaan natin, merong hiwalay na weekly Sabbath po doon. Yun yung ikapitong araw. Kaya nga sabi doon, bukod. So ang bawat pista ay may kanya-kanyang takdang handog at ritual. Merong mga handog na kusa, may mga dahil sa kanilang mga panata. Ayan. Sabi po doon sa 39, bakit binabanggit doon sa ika-15 araw ng ikapitang buwan?
Ano yung ika-15 araw ng ika-7 buwan? Ito yung Teshri. Simula ng Feast of Tabernacle. Ayan. Tapos sabi diyan ay Harvest Festival. Ito panahon ng pagpapasalamat patapos ang pag-aani. Ay yung mga pag-celebration na sa mga material blessing at paggunita sa pamumuhay nung nasa ilang sila, mga kapatid. So ang ibig sabihin, ang unang araw at ika-8 araw ay tinatawag din po itong Sabat, pero hindi ito kasama doon sa seremonyal, no? Yun. Yung ika-7 araw, hindi siya seremonyal. Yung ika-8 araw, hindi rin siya seremonyal. Ano? Yun ang ibig po nating tandaan dyan. Kasi yung mga seremonyal na yan, meron pong kinatuparan yan. Meron pong mga fulfillment yon. Ngayon, may explain ko rin mamaya kung ano yung pwedeng itinuturong kahulugan ng ika-8 araw sa interpretation ng mga Seventh Adventists. Sabagay, pwede ko na rin pong banggitin ito kasi doon sa ating Bible commentary, yung ika-8 araw na Shemini Atzeret ay special nga na pagtitipon bago maghiwa-hiwalay ang mga sumasamba sa buong Israel. Ibig sabihin, di 7 araw, sama sila. After celebration, may special. Bago sila maghiwa-hiwalay, ay meron silang special gathering. Tandaan po ninyo, hindi ito weekly ha. Ito po ay yearly lang din. So, sa antitype or fulfillment, ang Feast of Tabernacle para sa mga Seventh Adventists ay tumutukoy sa hinaharap na pagtitipon. Yung celebration after po ng 6,000 years. Ibig sabihin, ito po yung pagdating ng ating Panginoon, yan yung Great Celebration. Kaya nga, kung titingnan po natin yung panahon natin ngayon sa Bible base na pagbilang ng mga taon ay mahigit na po tayo sa 6,000 years. Pumasok na po tayo sa ika-17,000 years na sa Biblia, sa creation, yung ika-7 araw ay Sabat. Kaya yung ibig mong sabihin ay anytime, pwede nang dumating ang ating Panginoon at yun yung great celebration na magiging fulfillment ng ika-8 araw ng mga Hudyo. Hindi po yan linggo, mga kapatid. Hindi ko alam kung anong pinagbatayan ng CCF sa kanilang explanation, pero yung ika-8 araw ay hindi po palaging tumutukoy sa permanenteng araw ng isang linggo. Ayan, sige Brother Gomer, ibigay ko sa iyo. Ayan, maraming salamat Brother Johnson. Actually, kung titingnan po natin yung kapistahan ng mga Israelita, Brother Johnson, ay tanging itong pista ng mga kubol o yung Feast of Tabernacle lamang ay yung merong binanggit na 8th day. Ano ho? So, yun nga, katulad ng binanggit ni Brother Johnson, ito po ay Feast of Tabernacle na mayroong pitsa na nakalagay. Yan po ay Tishri 15. Actually, bago yung tinatawag na Feast of Tabernacle, Brother Johnson, ay mauuna muna dyan yung Day of Atonement, no? Tapos, Day of Atonement, Feast of Tabernacle. Pero ang ano dyan, yung mauuna talaga ay yung Feast of the Trumpets dyan sa ika-7 buwan. Ibig sabihin, mga kapatid, dun sa 7th month, tandaan po natin ha, 7th month. Ang una dyan ay yung Feast of the Trumpet. Pangalawa ay yung Feast of, yun na nga, yung Day of Atonement. At yung ikatlo nga po dyan ay yung Feast of Tabernacle, mga kapatid. At yung Feast of Tabernacle, ang sabi dyan, ano ang ginagawa nila dyan? Sabi doon sa Levitico 23, ang talata ay 42. Sabi diyan, kayo'y tatahan sa mga balag na 7 araw. Yaong lahat ng tubo sa Israel ay tatahan sa mga balag. So yan yung ginagawa nila, Brother Johnson. Ibig sabihin, nasa labas sila. Nasa mga kubol. Kaya ang tawag dyan ay Feast of Tabernacle or pista ng kapistahan ng mga kubol. Sa verse 42, bakit nila ito ginagawa? Ano ba ang significance nito? Sa 43, upang maalaman ng inyong mga lahi na ang mga balag, nasa mga balag, pinatahan ko ang mga anak ni Israel nang aking ilabas sa lupain ng Ehipto.
Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ngayon, hindi natin pwedeng i-connect ito, mga kapatid, doon sa resurrection. Kasi nga, sa pagkakaintindi ko yata, Brother Johnson, doon sa tanong, ay ikinukonekta ito doon sa resurrection. Tama ba ako? Oo, yun. Yun daw, doon daw nabuhay. Yung sa ikawalong Hmm. araw, linggo daw yon. Doon nabuhay si Kristo. Kaya sinicelebrate nila kung paano may celebration din doon sa talata. Kaya mali po yung connection. Kasi bakit? Kasi kung babasahin niyo po yung mga festival po na yan, wala hong ibang festival na may 8 day, kundi yung Feast of Tabernacle. Okay? At kung titingnan nyo naman yung doon sa, i-connect mo doon sa kamatayan ng ating Panginoon, yung pong kamatayan ng ating Panginoon ay nasa Passover yon. Malayo, mga kapatid. Malayo siya. Actually, kung titingnan po talaga natin, yung feast na connected doon sa kanyang pagkabuhay na maguli, hindi yung Feast of Tabernacle, kundi Feast of the First Fruit. Yun. Yun ang dapat po nating maintindihan. Kasi nga, ang unang kapistahan ng mga Hudyo ay yun nga pong Passover feast. Tama. Ano mo? Paskwa na tinatawag. At yan po ay ginaganap Nisan 14. Yung Nisan, ayan po yung first month of the year, unang buwan, mga kapatid, ano? So, ang ibig sabihin, yung Nisan 14, dyan po namatay ang ating Panginoon. Nisan 15, yan yung Feast of Unleavened Bread, kung inyo pong babalikan sa Levitico. Okay? Kaya, yung first fruit, yan na nga po yung pagkabuhay ng ating Panginoon. At hindi ho natin pwedeng connecta yan na 8 day. Kasi wala hong 8 day doon, Brother Johnson. Wala. Walang 8 day doon sa Passover, sa Feast of Unleavened Bread, at saka doon sa first fruit. Wala ho. Wala pong 8 day po doon. Tangi lamang itong kapistahan ng mga kubol na tinatawag ang mayroong binanggit na ikawalong araw. Yan ang dapat po nating maintindihan dito. At ito'y malayo na, Brother Johnson. Kaya tama yung binanggit mo kanina na instead na sa kamatayan ng Panginoon, itong Feast of Tabernacle po ay hindi, kundi ito'y doon na sa second coming. Kaya ngayong connection na iko-connect mo yung araw ng linggo para ipilit mo yung araw ng linggo na ang dapat ipangilin, wala po dyan, mga kapatid. Kumbaga ay masyadong matindi yung imahinasyon para maikabit mo yung araw ng linggo dyan sa 8 day. Una, sinabi nga ni Brother Johnson, ito po ay nakabatay sa petsa. Ano pong ibig sabihin pag nakabatay sa petsa? Iba-ibang araw po yan sa every year. Halimbawa, ngayong taon, for example, ang 7 months, example na lang natin ngayon is, Tisri 15, halimbawa ngayong taon. Actually, kung titingnan nyo po sa Hebrew calendar yan, pumapatak yan sa ating month, Brother Johnson, na nasa mga October yan eh. October to November. No? Yang Tisri 15 na yan. Ngayon, kung titingnan mo yung Tisri 15, ngayong taon na ito, anong araw papatak? For example, bumatak siya ng linggo, no? 'Di ba? Kung magbibilang ka ngayon, linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, linggo yung 8 day. Kung linggo ang unang araw. Ay paano kung Sabado, yung unang araw? Kung magbibilang ka ng ikawalong araw, lalabas Sabado rin yung ikawalong araw. Kasi ganun lang ang bilang nun eh. Ay kung Lunes, yung unang araw, lalabas Lunes din yung ikawalo. So, hindi ho pwedeng hindi matibay na batayan yung talatang ito. Ulitin nga natin, 23:36. Umpisahan na lang natin sa 33 siguro para makita po ninyo na ito'y talagang kapistahan ng mga kubol at hindi ho Passover. Yan ang dapat po nating maintindihan dyan. Yung pong kamatayan ng ating Panginoon hanggang sa kanyang pagkabuhay na maguli, malayo po yun sa Feast of Tabernacle. Yun po ay Passover feast. Yan ang dapat nating maintindihan. Nisan 14, Nisan 15. Okay? Yun ang dapat na makita ninyo dyan, mga kapatid. Sabi dito, at sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi. Verse 34. Iyong salitain sa mga anak ni Israel na sabihin, sa 15 araw, yan maliwanag, 15 araw ng 7 buwan. Kung sa atin ngayon, para hindi kayo masyadong malito, July 15. Sa kanila naman, Tisri 15. Yan po yun. Ibig sabihin, yung araw po na yan, 15 ng Tisri, iba-ibang araw po yan sa iba-ibang taon. Hindi ho yan fix na kung anong araw. Okay? Ang sabi dito, sa 15 araw ng 7 buwang ito
ay kapistahan ng mga balag. Yan, na 7 araw sa Panginoon. So nakita nyo, 7 days lang po talaga yan. Okay? Verse 35, sa unang araw ay magkakaroon kayo ng banal na pagpupulong. Kayo'y huwag gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Ito naman talaga yung nakikita nating pattern doon sa mga kapistahan. Unang araw hanggang ikapito. 36, 7 araw na maghahandog kayo sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy. Sa ikawalong araw, napansin po ninyo, sa ikawalong araw ay magkakaroon kayo ng banal na pagpupulong at kayo'y maghahandog sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy, siyang pinakadakilang kapulungan, huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. So yan po yung 8th day. Kaya nga medyo malayo po yung connection niyan doon sa tinatawag na Passover. Yung kamatayan po ng ating Panginoon ay nasa Passover feast. Wala po sa Feast of Tabernacle. Kaya hindi po natin pwedeng idugtong dyan sa Feast of Tabernacle yung pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon. Okay? Ang katuparan ng pagkabuhay ng Panginoon ay hindi ho dito sa Feast of Tabernacle, kundi yung Feast of the First Fruit. Yan ho ang dapat nating maintindihan. At kahit na yan tinatawag nga na mga Sabat o araw ng pamamahinga kasi nga itinakda ng Panginoon na mga kapistahan nga po yan. At connected yan doon sa Kolosas. Mamaya ating pag-aaralan, no? Connected po yan. Kaya yung kanilang kaisipan na dahil kaya linggo na ngayon ang kanilang ginagawang pagsamba, Brother Johnson, ano? At tinatakwil na nila yung araw ng Sabado. Ayaw na nila yung araw ng Sabado. At ito yung gagawin nilang batayan ay masyado hong malayo, Brother Johnson. Mali. Kumbaga, gumawa ka ng paraan para itakwil mo yung kautusan ng Diyos ay napakadelikado ng ganyang pagkukonek, miscontext yung pagbabasa sa talata, Brother Johnson. Actually, kung titingnan nyo yan, Brother Johnson, doon sa Bagong Tipan, mayroon nakatala doon na ang ating Panginoon, nag-celebrate niyan . Tingnan nyo po doon sa Juan 7. Umpisahan natin sa 1 na lang siguro. Sa 1, Juan 7:1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay naglakad si Jesus sa Galilea, sapagkat ayaw siyang maglakad sa Judea dahil pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Verse 2, malapit na nga ang pista ng mga Hudyo. Anong pista yan? Ang pista ng mga tabernakulo. So nakita po ninyo? Ngayon, dahil nga pagpista ng tabernakulo, Brother Johnson, lumalabas nga sila. Doon sila sa mga kubol na katira, wala sila sa kailang mga bahay. Iyon. Ngayon, pagdating ng verse 3, tingnan po ninyo. Sabi dito ng mga kapatid ng Panginoon, sinabi nga sa kanya ng kanyang mga kapatid, umalis ka rito at pumaroon ka sa Judea upang makita naman ng iyong mga alagad ang mga gawang iyong ginagawa. O verse 4, sapagkat walang taong gumagawa ng anumang bagay na lihim at nagsisikap ihayag ang kanyang sarili, kung ginagawa mo ang mga bagay na ito, ay pakilala ka sa sanglibutan. Ayan po yun. Yan yung Feast of Tabernacle. Ang sabi nga ng ating Panginoon dito, medyo mayroong ng mga pagkakamali pa rito, Brother Johnson, sa verse 5, sapagkat kahit ang mga kapatid man ay hindi nagsisisampalataya sa Kanya. Ayan. Verse 6, sinabi nga sa kanila ni Jesus, hindi pa dumarating ang aking panahon, datapat ang inyong panahon ay laging nahahanda. Verse 7, hindi mangyayaring kayo kapuutan ng sanglibutan, ngunit ako'y kinapupuutan sapagkat siya'y pinatutuhan ng masasama ang kanyang magagawa. Tuloy. Yan na. Magsiahon kayo sa pista. Sabi niya, ako'y hindi aahon sa pistang ito. Sapagkat hindi pa nagaganap ang aking panahon. Pero, kung titingnan po natin doon sa bandang dulo nito, Brother Johnson, siguro tingnan natin doon sa 7:36. Ilundang natin sa 36 na. Kasi dito, pumunta rin ang ating Panginoon, Brother Johnson . Tapos, ito na. Nung huling araw na, ito na yung ikawalong araw, Brother Johnson. Kasi nga, ang pista ay 7 days . Ay mayroong pang 8 araw . Sa 37. Yan, sa 37. Ayan. Ang tawag nila dyan, Great Day. Yan yung ika-8th day, Brother Johnson. Nang huling araw nga, nadakilang araw ng kapistahan. Ayun. Yeah. Yung Great Day dyan, yan yung 8th day, Brother Johnson. Okay?
Ang sabi dito, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino mang tao ay nauuhaw ay pumarito siya sa akin at uminom. Bakit ito binanggit ng ating Panginoon? Kasi nga may kinalaman ito doon sa kanilang pista. No, kapag binasa niyo po yung pista nila, mayroon silang river doon na kung saan, basta may tubig, Brother Johnson. Kaya ito'y binanggit ng ating Panginoon na ang sino mang nauuhaw, sabi niya, pumarito sa akin at uminom. Verse 38, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Anong gusto kong ipunto dito, Brother Johnson? Bakit ko binasa ito? Ito mismo ay isinelebrate ng Panginoon yung 8th day. Nakita po ninyo? Ito yung punto. Pero hindi niya sinabi dito, Brother Johnson, na ito na yung kapalit ng Sabat. Okay? Na gustong idugtong nung mga ayaw na ngayon sa Sabat. Sa halip na yun ang ituro ng Panginoon, na ito na yung Sabat, ika-8th day na. Hindi. Nagturo siya, pero hindi niya sinabi na ito na yung kapalit ng Sabat. Yun ang dapat nating maintindihan. Kaya ko ito binasa, Brother Johnson. Sabi rito, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Verse 39, ngunit ito'y sinasalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga nagsisampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Verse 40, ang ilan sa mga karamihan nang marinig ang mga salitang ito ay nangagsabi, tunay na ito ang propeta. So nakita po ninyo, doon sa great day na yon ay nangaral ang ating Panginoon. At nakita nung mga karamihan, ang sabi dito tunay na ito ang propeta. Ano bang ibig sabihin nitong propeta na ito? Bakit tinatawag siyang propeta? Kasi nga, doon sa sulat ni Moises, ang sabi ng ating Panginoon, sa pamagitan ni Moises, siya ay lalagay ng ibang propeta na katulad ni Moises. Yan yung hinihintay nila, yung propeta na katulad ni Moises, Brother Johnson. Okay? Tuloy pa natin sa 41. Sinabi nga ng mga iba, ito nga ang Kristo. Tatapat sinasabi ng ilan, sa Galilea ba manggagaling ang Kristo? So nakita po ninyo. Tuloy pa. Verse 42. Hindi baga sinasabi ng kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa lahi ni David. Nakikita nyo So alam nila na ang Kristo manggagaling sa lahi ni David. Kaso hindi siguro nila alam kung saan galing ang lahi ni Jose at saka ni Maria. Kaya napakahalaga noong genealogy. Kaya dito natin naiintindihan mga kapatid kung bakit si Mateo ay nagsulat ng genealogy ng ating Panginoong Jesucristo. At ganun din si Lucas, Brother Johnson. Bakit? Para ipakita dito, i-connecta dito sa sinasabi na ito ng mga Hudyo, na ang sabi nila hindi ba ang Kristo ay manggagaling sa lahi ni David? So eksakto yung isinulat ni Mateo para ipakita niya doon sa mga Hudyong mambabasa na talagang ang Kristo o ang ating Panginoong Jesucristo ay nanggaling sa lahi ni David. At mula sa Bethlehem, ang nayong kinaroroonan ni David. Nakita nyo? Kaya nung sumulat si Lucas at yung mga sa Bethlehem, tinukoy nila. Verse 43, kaya't nangyaring nagkaroon ng pagkabahabahagi sa karamihan dahil sa kanya. Verse 44, at ibig ng ilan sa kanila na siya'y hulihin, tatapat walang taong sumunggab sa kanya. So makikita nyo dito mga kapatid, wala man lang anino dito, diyan sa 8th day ng Feast of Tabernacle, na itinuro ng ating Panginoon, Brother Johnson, na yan na yung Sabat ngayon nakapalit ng 7-day Sabat. Yan yung dapat nating maintindihan. Huwag po nating i-connecta doon sa kamatayan ng Panginoon kasi yun po ay Feast of Passover, hindi Tabernacle. Yung 8th day ay yan lang po ay sa pista ng Tabernakulo. At mismo dyan sa pista ng Tabernakulo, Brother Johnson, isinelebrate yan ng ating Panginoon at siya'y nangaral, pero hindi niya man lang binanggit na yan na yung Sabat ng mga Kristiyano. Yan ang dapat na maintindihan po natin. Okay. Meron lang po ako gusto pong idagdag dyan. So, nabanggit ni Brother Gomer, mga kapatid, na yung ikawalong araw, yan ay hindi po linggo. Kasi sa celebration nga nila ay hindi pare-parehong araw yon. At sa ating panahon, sa ating Panginoon ay ginanawa pa nga niya ito, sinunod niya po ito kasi
nung nagkatawang tao ang ating Panginoon, mga kapatid, masunurin siya sa lahat ng mga alituntunin ng Israel ng Hudyo. Kaya lahat yun ay sinunod niya, pati nga pagpapatuli ay di niya rin yun nilabag, mga kapatid. Wala. Kaya sabi niya, wala siyang sinisira. Lahat yun ay kanyang tinupad. Ngayon, ang may dadagdag ko lang do po dito, mga kapatid, ay tungkol sa mga naging fulfillment noong mga kapistahan sa Leviticus 23. Kasi meron pong pumasok na tanong po dito kay Joe Vincent Ilagan. Sabi niya, maaari niyo po bang ipaliwanag ang Colosas 2:16? So, isasama po natin ito, mga kapatid. Ngayon, ito, meron po akong mga babasahin dito para imagine niyo lang po, mga kapatid, ano po yung mga naging katuparan para masagot na natin yung Colosas 2:16. Kung babalikan po natin yung Leviticus 23. Ayan. Hawak ko po itong Biblia. Babanggitin ko po yung mga Sabat na tinutukoy. Una ay yung tinatawag na sa Leviticus 23, kasi pag binuksan nyo yon, doon sa verse 3, tingnan nga natin yung verse 3. 23 verse 3, ito po yung weekly Sabbath. 6 na araw nagagawa, datapat sa ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong, anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Isang Sabat sa Panginoon sa lahat ninyong tahanan. So ito po yung weekly Sabbath, mga kapatid. Pagkatapos, pagdating sa verse 4, ito po yung tinatawag natin na Passover, or tinatawag din po itong unleavened bread. Yan yon. Yan ay nasa verse 4 hanggang verse 8. Feast of unleavened bread or Passover din na tinatawag. Pagdating sa verse 9, ito yung Feast of First Fruit, mga kapatid. At verse 9 yan hanggang verse 14. Pagdating ng verse 15 hanggang 22, ito yung Feast of Weeks. Yan, mga kapatid. Tapos, pagdating ng verse 23 to 25, ito yung the Feast of the Trumpet. Pagdating ng verses 26 to 32, ito yung Day of Atonement. At yung huli, ito na po yung Feast of Tabernacle na tinatawag po natin. Ito na yung panghuli. So, 1, 2, 3, 4, 5, ayan, 6, 7. So, yung sa Feast of Tabernacle, 7 araw, sunod-sunod. At doon sa 7 araw na yon, yung ikawalo, yun yung celebration. Ngayon, yung mga katuparan po niyan, para doon sa tanong, ang Colosas 2:16 ay hindi po lahat ng dito ay natupad doon sa cross, kundi yun lamang mga paghahandog. Bakit? Kasi sa interpretation ng Seventh-day Adventist, ang Passover, ito po yung nangyayari sa Nisan 14. Ang simbolo nito ay yung dugo ng Panginoon na nagligtas sa Israel sa kamatayan, yung ipinapahid. Kaya Passover, Paskwa, yung pinapahiran yung pintuan at nilalampasan ng anghel. At ito po yung katuparan ay yun nga yung nasa Colosas 2:16, yung dugo ni Kristo na nabuhos doon sa cross. So yun yon. Kaya kung meron pong utos na napako doon sa cross, mga kapatid, nung ipako ang ating Panginoon, ay nahapak yung tabing ng templo kung saan doon po pinapahid yung mga dugo ng mga hayop na inihahandog. Kasi doon bago sila nakalaya sa Egypt, dugo muna ipinahid sa pinto para hindi mamatay sa salot yung mga anak ni Israel. So nasa ilang na sila, naghahandog sila ng hayop at yung dugo pinapahid doon sa kortina ng templo sa seremonya na ginagawa ng saserdote. Nung mamatay ang ating Panginoon, napunit yun. Ibig sabihin, yun yung humangga. Ang problema naman ng iba, ginawa po nilang 10 utos. Hindi po, may 10 utos doon sa templo, hindi naman sumabog. Ang kortina yung napunit, ibig sabihin, yung mga inihahandog po doon, yung paghahandog po ng hayop. Ano po, mga kapatid. At yung kamatayan nga ng ating Panginoon, yun ang itinuturo doon sa Colosas 2:16. Kasi yung tinatawag pagkatapos ng Passover,
ay ang kasunod po yung Feast of Unleavened Bread. Ayan. Tapos ay ang ibig pong sabihin po nito ay ito po ay yung pagkalibing ng ating Panginoon at yung siya po ay nasa libingan. At yung first fruit ay ito na po yung kanyang muling pagkabuhay. So yan yung mga katuparan, yung pagtubos. Namatay siya, nilibing, at binuhay. So, yun po yung. At nung nabuhay ang ating Panginoon, nung bago umakyat sa langit, ay meron din silang Feast of Pentecost na tinatawag. Ito na po yung ibinigay yung espiritu na ipinangako doon sa mga alagad. So, yan po yung mga natupad po doon sa Colosas 2:16, mga kapatid. Actually, yung Day of Pentecost ay pagkabuhay na yon ng ating Panginoon. So, iyan po yon. Kasi yung mga sumunod po rito ay yung Feast of the Trumpet. Ito na yung trumpet kasi sa Old Testament, mga babala ito. So, ibig sabihin, ito na yung mga mensahe ng pabalita. At yung tinatawag na Day of Atonement ay ito na po yung paglitaw ng tunay na bayan ng Diyos. Yan, hindi yan kasama doon sa cross na napako. Tapos yung Feast of, ito na yung magandang mensahe nitong Feast of Tabernacle, mga kapatid, kasi pwede na ito yung maging celebration doon sa langit. Hindi po ito linggo. Kasi yung feast, yung ikawalong araw, after na po ng 7 days. No? Kapistahan na ito, yung great celebration na ginagawa po nila. So, yan po yung mga bagay na dapat po natin. At saka, tanda natin, yung pag-aalay ng handog na hayop, yan po yung mga hindi na natin ngayon ginagawa. Okay, so meron kang gustong idagdag, Brother Gomer? Siguro, Brother Johnson, gusto ko pang idiin doon sa punto na kahit na ang ating Panginoon ay nagturo diyan sa Feast of Tabernacle, ay wala siyang binanggit, Brother Johnson, na yung 8th day, yun na yung Sabat. Mana pa, kung ating babalikan doon sa talatang 19, tingnan po ninyo ang pagkakasabi dito ng ating Panginoon. Ituloy po natin ang basa. Sa 7:19 ng Juan, maganda po ito para magkaroon po tayo ng idea na yung 8th day na yan ay wala hong kinalaman niya sa pagiging kapalit ng Sabat na linggo. Wala ho, mga kapatid. Tingnan po ninyo ang sabi ng Panginoon dito. Hindi baga ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Ito, Brother Johnson, ay sinasabi niya mismo nung nagturo siya doon sa kapistahan. Okay? Sa mismong kapistahan ito ng tabernakulo niya sinabi, binanggit. Sabi niya dyan, gayon may wala sa inyong gumaganap ng kautusan. Kung dito sa Feast of Tabernacle na ito, Brother Johnson, ay merong pagbabago ng kautusan, ay dapat dito na talaga sinabi ng Panginoon. Kasi unang-una, ito na yung huling kapistahan ng mga Hudyo sa taon na yan. Tapos sabi niya, bakit ninyo pinagsisikapang ako'y patayin? Sabi ng Panginoon. Tuloy, sumagot ang karamihan, meron kang demonyo. Sino ang nagsisikap na ikaw ay patayin? Ay hindi ba totoo, Brother Johnson, na gusto nga siyang patayin? Pero dito, nagde-deny yung mga Hudyo. Kasi sabi ng Panginoon, hindi ba ibinigay sa inyo ni Moises yung kautusan? Ay isa dun sa kautusan na ibinigay, Brother Johnson, huwag kang papatay. Hindi ba? Tama. Pero ang sabi niya, kung ibabalik natin sa 19, ngunit wala sa inyong gumaganap ng kautusan. Bakit ninyo ako pinagsisikapang patayin? Ibig sabihin, hindi nila sinusunod yung kautusan ni Moises na huwag kang papatay. Kasi nga, nagpaplano silang pumatay dahil nahuli ng Panginoon, Brother Johnson, natumbok niya yung masamang plano nila. Sa halip na umamin, ano sabi? Verse 20. Ito talaga yung ugali ng tao, Brother Johnson, pag nahuhuli mo. Meron kang demonyo. Sabi nila, sino ang nagsisikap na ikaw ay patayin? Hindi ba ilang beses na nga nilang pinagsikapan siyang patayin? 21. Sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, isang gawa ang aking ginawa. Tingnan ninyo ha, ano kaya itong gawa na ito ang tinutukoy ng Panginoon? At kayong lahat ay nanggilalas dahil doon. Ano ba yon? Tuloy natin sa 22. Ibinigay sa inyo ni Moises ang pagtutuli, hindi sa ito'y kay Moises, kundi sa mga magulang. At tinutuli ninyo sa Sabat ang isang lalaki. Tingnan mo, Brother Johnson, dito pala mismo sa pangangaral ng ating Panginoon, nabanggit ng Panginoon mismo yung Sabat sa Feast of Tabernacle. Yan. Kita mo? Na ikinukonek ng mga ayaw na sa Sabat na linggo na daw. Pero dito sa Feast of Tabernacle,
binanggit pala mismo ng ating Panginoon yung araw ng Sabat. At hindi niya sinabi dito na wala na yung Sabat. Sabi dito, tingnan ninyo, tinutuli ninyo sa Sabat ang isang lalaki. Verse 23, kung tinatanggap ng lalaki ang pagtutuli sa Sabat upang huwag labagin ang kautusan ni Moises, nagagalit baga kayo sa akin dahil sa pinagaling kong lubos ang isang tao sa Sabat. Nakita mo, ito pala yung ikinagagalit nila. Yung kanyang pagpapagaling sa araw ng Sabat. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, kayo nga, nang tutuli nga kayo ng Sabat, iayos lang naman. Bakit ako pag nagpagaling, nagagalit kayo, gusto niya akong patayin? Ayan yung argumento dyan, Brother Johnson Tapos anong sabi ng Panginoon? Wala na yung Sabat. 8 day na. Hindi. Walang ganon mga kapatid. Anong sabi niya? Verse 24, huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. So ito yung maliwanag dito, Brother Johnson, at ito ay nangyari mismo doon sa Feast of Tabernacle na kung saan connected yung 8th day. Yeah. Dapat ito po yung maging maliwanag po dito. Na kahit na yung Feast of Tabernacle ay may 8th day, hindi ho itinuro ng ating Panginoon na yung 8th day na ang Sabat. Kaya tigilan na natin yung ganyang mga estilo ng pangliligaw, Brother Johnson. Yung bang maghahanap lang ng kunwari ay parang napakatalino. 8th day na yung Sabat. Siyempre, kung hindi nga naman nauunawaan nung kanilang membro yung 8th day, ay parang, oo nga napakatalino ng ating pastor. Siguro gano'n ang mangyayari. Pero dito, nakita po natin na doon mismo, kung saan connected yung 8th day, itinuro mismo ng ating Panginoon pala yung Sabat, Brother Johnson. At wala tayong makikita ni anino dyan na sinabi ng Panginoon, dahil ngayon Tabernacle, 8th day, wala na yung Sabat. Wala hong ganon mga kapatid. Okay? Ayan po yung maliwanag po dyan. Okay.